So, hi guys. Update na ako sa salary ng Romania. Okay? Kasi marami pa ding nagtatanong hanggang ngayon kung magkano din yung salary doon. So, as of the moment, parang wala pa namang wala pang changes ng salary pag galing ng Pilipinas. Pero may mga may message pala sa akin guys na up to 600 euro. 500 to 600 euro ang offer doon sa kanila ng mga amo. Okay? Meron ding 500 to 600 US dollar. So, depende sa amo kung magkano yung offer sa kanila. Actually, yung euro tsaka dollar ngayon, hindi na masyadong magkalayo yung yung value. Kaya ko nga pala i-content ito ngayon guys, kasi may nag-message dun sa akin, i-flash ko na lang sa screen, dun sa comparison ko ng salary ng Cyprus tsaka Romania. So, comment siya doon, ang liit naman, yun yung sabi niya, which is totoo naman talaga, di ba? Maliit talaga guys pag galing ng Pilipinas, pero pag nasa Romania na kayo, lalo na finish contract kayo, up to 1,200 euro yung magiging salary or yung nagiging offer ng mga amo doon. So, ipopost ko dito yung post na isang agency doon na kakilala ko din yung isang Pinay na staff, okay? Popost ko dito para maniwala kayo guys. At tapos i-search nyo din sa Facebook yung kanilang page para makita nyo kung ano yung mga offer pag ando na kayo sa Romania. Okay? Meron namang mga below 1,000. Pero pag finish contract kayo guys, parang makakahanap kayo ng mas magandang offer. Kasi yung hanap ng mga nag-o-offer ng malalaki is yung mga finished contract, and then yung may magandang, kumbaga may magandang experience ba, work experience sa previous amo nila. Okay? So, naisip ko lang na i-content to kasi nga, ayun, may nag-message doon, may nag-comment doon sa content ko about yung salary ng Cyprus saka salary ng yung pinag-compare ko ba yung sahod. Tapos may nagtanong din pala guys, how about do yung sahod ng mga skilled, kung malaki ba daw doon? Sad to say, parang mas malaki yung offer doon sa mga nannies, okay? So yung mga iba kong kakilala nag-work na as yung hindi na sa bahay, yung parang mga ibang work na hindi na household na trabaho. Pero bumabalik pa din sila as nanny or household worker kasi nga mas malaki yung offer dun sa mga, lalo na pag Pinay, mas malaki yung offer nila. So, dun sa mga nagtatanong, yes, madaming skilled na trabaho sa Romania. Yun nga lang, yung offer is hindi ganun kalaki kagaya nung mga sahod nung mga nannies or household worker dun. Okay? Doon naman sa mga walang expenses or walang panggastos papuntang ibang bansa, why not try Singapore? Meron kaming hiring papuntang Singapore. Nasa Pinas lang ako kasi andito na ako, nag-for good na. Nagtatrabaho ako as call center agent as of the moment. Pero may sideline pa rin yung boss ko dati. So, nagpapaalis sila papuntang Singapore. So, pag wala kayong panggastos at ayun yung mag-Middle East, meron din kaming Middle East actually. Yung Middle East namin walang gastos, okay? Walang gastos. Libre pa, pag nasa province ka, libre pa masahe papuntang Manila, libre yung passport. Pag wala kang passport, yung ganon. Pero yung Singapore guys, pag nasa province kayo, syempre yung pamasahe tsaka passport, sa inyo yun. Okay? So, tumatanggap kami ng first timer, 24 hanggang 35 years old, yung first timer. And then, yung ex-abroad, 24 hanggang up to 38 years old, yung Singapore namin, pag ex-abroad. So, yun guys, pag mga interesado kayo na mag-apply papuntang Singapore, tapos wala kayong expenses, wala kayong panggastos, mag-PM lang kayo sa akin, okay? Mag-PM lang kayo sa aking Facebook account. So, ipopost ko din dito yung aking Facebook account para matulungan ko kayo guys. Wala kayong gagastusin, pero merong 3 months salary deduction, okay? So, every Sunday, bibigyan lang kayo ng allowance ninyo. Yun yung ibibigay sa inyo. Yung salary ninyo ay ibabawas yung total expenses. Okay? So, parang sila mag-finance sa inyo guys, tapos ibabawas na lang. By the way, ngayon, malaki na yung value ng pera ng Singapore. Okay? I-search nyo lang sa Google yung value ng pera nila.
Malaki na yung value nung sahod. Okay? Sa peso. Alright, so yun lang guys. Bye for now. Next ko na content, yung mga nag-worry dyan na 47, 48 na sila. Kasi 'di ba parang bumaba yung mga age limit ng mga agencies, lalo ng agency ko parang 46 na lang. So good news, merong age limit ako na ibibigay sa inyo na hanggang 48 pa din. 48, 49 something like that. Pero sa next one na content guys kasi matutulog na ako kasi may duty pa ako mamaya 12 midnight hanggang 7 a.m. So I need to sleep. So guys, see you next time. Bye-bye.